Busy ito sa kanya kaya automatiko siyang napaatras. Oo na, magluluto na po ako, boss. Maya-maya ay umalis na ito sa harapan niya at walang paalam na nagtungo sa kusina kaya naman sunundan niya ito. Baka mamaya lagyan pa nito ng lason eh. Doon ka na Joshua, huwag mo na akong panoorin. Anong akala mo wala akong alam? Doon ka na muna sa sala, tatawagin na lang kita. Pagtataboy nito sa kanya habang kinukuha nito ang karne ng manok sa loob ng refrigerator niya. No, manonood ako. Panonoorin kita kung paano ko magluto. Hindi niya sununod ang sinabi nito bagkus ay umupo pa siya sa bakanteng upuan na nandoon. Ano na? Magluto ka na. Mariin niyang utos dito dahil palipat-lipat ito ng tingin sa kanya at sa manok na hawak dito. Marunong ka ba magluto ng adobo, Joshua? Malamang, paborito ko nga yan, di ba? Ikaw na magluto ng adobo tapos tulungan na lang kita. Wala kasi talaga akong panlasa ngayon eh. Sige na, kapag gumaling na tong sipon ko, ako na talaga magluluto. Suminghod-singhod pa ito at umubo-ubo pa at pagkatapos ay humarap sa lababo. Grabe kasi talaga itong sipon ko sa kaubo ko. Kapag ako nagluto baka mahawaan pa kita. Ay, kung bakit ba naman ngayon pa ako nagkasakit eh. Bad trip. Pumihit ito paharap sa kanya. Magluto ka na Joshua. Ano pang iniintay mo? Gutom ka na diba? Kilos na, tutulungan na lang kita. Nang hindi siya gumagalaw ay ito na ang kusang lumapit sa kanya at tinatak siya nito patayo. Ikaw magluto tapos ako ang assistant mo. Sana hindi na lang ako nag-utos sa'yo kung ako lang din naman pala ang gagawa. Kunti na lang isipin kung wala kang alam. Tumawa ito sa kanya. Wala kang alam tungkol sa akin Joshua. Baka kapag nagluto ako makalimutan mo pati pangalan mo. Dahil naiilang siya sa sobrang lapit nito kaya bahagya niya itong itinulak at pinaseryoso niya ekspresyon ng kanyang mukha. Get an onion and garlic, then slice it, Daphne. Tumangutang mo naman ito. Basic, yun lang ba? Oo. Pinagmasdan niya kung tama ba ang gagawin nito. Kinuha muna nito ang chopping board at pagkatapos ay dahan-dahan itong binabalatan ng sibuyas. Hindi na niya mabilang kung ilang beses nalaglag sa sahigang kaisa-isang sibuyas na hawak-hawak nito. Nang mapansin itong nakatingin siya ay ngumiti ito ng matamis sa kanya. Huwag mo na akong panoorin, Joshua. Basic lang to sa akin. Magtiwala ka lang. Bago pa man ito mahiwa ang sibuyas, lamog na ito dahil ilang beses na itong nalaglag. Nagulat na lang siya na bigla nitong tadtadin ang sibuyas hanggang sa magkatapon-tapon nito. Don't make me cry. Wala akong ginagawa sa'yo, sibuyas ka. Kanina ka papalag ng palag eh. Takas ka ng takas. Oh my goodness. Papapasabunod ka na lang talaga sa sarili mo. Hindi ka pa man senior, wala ka ng buhok. Napatuwid siya ng tayo nang balingan siya nito. Basic lang, Joshua, di ba? Ganito ang paraan ng paghiwa ng mga profesional. Doon ka na sa sala, Daphne. Ako na lang magluluto. Kayang-kaya ko na to. Magpahinga ka na muna. Pagtataboy niya rito dahil baka sumakit lang ang tiyan nila dahil sa ginagawa nito. At bago pa man ito isunod na tadtarin ang bawang ay mariinan niyang pinigilan ang mga kamay nito. Para kasi itong magsisibak ng kahoy. Doon ka na sa sala, Daphne. I can handle this. Patuloy niyang pagtataboy dito. Tulungan na kita, Joshua. Pag mamatigas pa nito, doon ka na sa sala. Sigaw niya rito. Pero di ba sabi mo magluto ako? Napasabunot ulit siya sa sarili niyang buhok. Huwag na, ako na. Baka mamaya sunugin mo pa itong kusina ko. At baka sumakit pa ang tiyan ko kapag ikaw nagluto. Tulungan na nga lang kita, Joshua. Giit pa rin ito kahit pinagtatabuyan na niya. Baka mamaya hindi ka naman pala marunong eh. Ako na, lumayas ka muna sa harapan ko. Sure ka? Ikaw na magluluto? Parang ito pa ang hindi sigurado sa kakayahan niya. Nakakaya naman sa kanya. Bago pa man niya ito sigawan ulit ay tumakbo na ito paalis sa harapan niya. Walang silbi. Sakit sa ulo. Muntik na siya dun ah. Wala talaga siyang alam sa pagluluto. Kes talaga siya pagdating sa ganoon. Ipagawa niyo ng lahat sa kanya, wag lang ang mga gawaing bahay. Mabuti na lang marunong pala si Joshua magluto. Swerte niya dahil hindi siya magugutom sa poder nito. Pasimple niya itong pinapanood sa pagluluto sa di kalayuan. Sana siya rin matutong magluto kagaya nito lalo na't maya't maya ay gusto niyang kumain. Parang sanay na sanay ito samantalang siya hotdog, itlog, bacon lang ang alam niyang lutuin. Yung mga madadaling lutuin. Itabi niyo dahil alam na alam niya ang mga iyon kahit nakapikit pa. Dahan-dahan siya lumapit kay Joshua at sinilip niya ang niluluto nito. Hindi kasi siya makatagal sa panonood mula sa malayo. Mukhang masarap, Joshua.
Komento niya rito habang palipat-lipat ang tingin dito at sa niluluto nito. Hindi ito sumagot sa kanya dahil abala ito sa paghahalo ng niluluto nito habang nakasimangot. Sa itsura nito ngayon parang ayaw siya nitong bigyan, kaya hindi pinagpapala ang lalaking ito kasi may pagkamadamot eh. I told you to stay in the living room, right? Sitan nito nang balingan siya. Stay there and don't disturb me. Tatawagin na lang kita kapag tapos na ako magluto. Tinitingnan ko lang naman kung tama yung ginagawa mo. In fairness, mukhang masarap ah. Pwede ka na mag-asawa kasi marunong ka pala magluto. Ay niya rito habang nakangiti. Di ba ang dali lang magluto? Kung wala lang ako sipon at ubo, kayang-kaya ko din yan. Basic lang naman kasi sa akin ang pagluluto. Madali lang kamo kumain pero mahirap magluto. Umalis muna siya sa tabi nito para kumuha ng tenedor. Balak niya kasing tumusok ng isa para tikman kung masarap nga ba talaga ang luto ni Joshua. Ang bango kasi ng amoy ng niluluto nito. Nang akmang kukuha siya ng isa ay sinamaan siya nito ng tingin. Kita mo to? Ang damot. Parang isa lang eh. Patikim lang naman. Titikman ko lang kung masarap. Damot mo naman. Ay niya rito habang nakanguso. Wala ka panlasa, di ba? Kaya nga ako nagluluto dahil sabi mo wala kang panlasa, di ba? Sikmat dito sa kanya. Hindi mo malalasahan ito kaya huwag mo nang tikman. Kanina yun, Joshua. Ngayon medyo may panlasa na ako. Pahingi naman kahit isa lang. Tikim lang naman eh. Grabe ka naman. Mariing pakiusap niya. Kapag nagluto ako, hindi rin kita bibigyan kahit mangisay ka pa sa gutom. Kanyanan pala ha. Malapit na ito maluto kaya hintayin mo na lang. Paglagay ka na ng 2 plato sa lamesa. Utos nito kaya agad naman siyang tumalima. Nang matapos siya maglagay ng mga plato ay umupo na siya sa upuan nakaharap ng lamesa habang nakapangalumbaba. Matagal pa ba yan, Joshua? Gutom na ako. Ay, sana ako na lang pala nagluto. Kung alam ko lang na ganyan kakatagal magluto, sana ako na lang talaga. Ang tagal naman magluto nitong lalaki ito. Mukhang sinasadya yata nitong tagalan eh. Siguro, bago pa man ito matapos magluto, nahimatay na siya. At dahil wala siyang magawa kaya nanatili lang siyang nakapangalumbaba at hihintayin na lang kung kailan ito matatapos sa pagluluto. Nang i-off na nito ang electric stove ay napangiti siya ng husto. Sa wakas ay natapos na rin ni Joshua ang pagluluto kaya napaupo siya ng tuwid. Wow, kakain na? Sabik niyang wika habang nakatingin sa ulam na sinasandok nito. Kung gaano siya kasaya, kabaliktaran naman ang itsura nito ngayon. Bakit nakasimangot ka? Sabihin mo na lang kung ayaw mo kong pakainin, Joshua. Kahit nagugutom ako, hindi na lang ako kakain. Nakakawala ng ganang kumain kapag ganyan na nakasimangot ka. Nawala na tuloy ako ng gana. Nagkibit balikat lang ito. Hindi man lang siya pinilit. Ang sama talaga ng ugali nito. Ang damot pa. Naumpo na si Joshua at mag-umpisang magsandok ng kakainin nito ay gumaya na rin siya. Gutom na rin siya eh. Alam mo, mag-inarte pa siya. Napatitig ito sa kanya habang nagsasandok siya. Oh, pati ba naman sa pagsandok ko, papanoorin mo ko? Hindi ako matakaw kagaya na iniisip mo. Kunti nga lang ako kung kumain eh. Kita mo naman sa katawan ko, di ba? Akala yata siguro nito yung ubusin niya ang ulam na niluto nito. Habang nagsasandok kasi siya, mariin itong nakatingin sa kanya. Hindi ko itong ubusin. Di ako ganon. May konsiderasyon akong tao. Marunong ako mahiya, Joshua. Let's eat. Saad nito sa kanya pero parang hindi naman bukal sa loob nito. And don't speak while we're eating. Tumangutango na lang siya. Nakakailang subo pa lang siya nang tumunog ang doorbell kaya nagkatinginan sila ni Joshua. Buksan mo. Utos nito sa kanya. Ikaw na, bahay mo to eh. At saka kumakain yung tao. Bubuksan mo o hindi kita pakakainin? Ngumiti muna siya dito bago siya tumayo. Siyempre bubuksan ko. Kahit naman hindi ko to bahay, pwede kong buksan ang pintuan eh. Bubuksan ko na, Joshua ha. Pupunta na ako sa pintuan. Tumingin siya sa pintuan. Bubuksan ko na. Sandali lang. Bilisan mo na. Baka emergency ang nasa labas. Emergency tapos sa kondo niya pupunta. Hindi dapat sa ospital. Mastorbo talaga, nakakainis. Sumilip muna siya sa peephole bago niya buksan ang pintuan. Ang mga kaibigan lang pala ni Joshua kasama ang butiki na binuhusan niya ng tubig nung nakaraang buwan. Mga nakakasira ng araw. Pabalya niyang binuksan ang pintuan at sinamaan niya ng tingin ng tatlo. What are you doing here? In Joshua's condo? Tanong sa kanya ng babaeng butiki na kasama ng mga kaibigan ni Joshua. Salip na sagutin ay tinalikuran niya na lang ito para ipagpatuloy ang naudlot niyang pagkain dahil baka masapak niya mukha nito. Hey, I'm asking you, what are you doing here?
Pabulyaw na tanong pa rin ng babae habang nakasunod ito sa kanya. Kagaya ng nauna, hindi niya ito pinansin at pinili na lang na manahimik. Ang dalawa naman na kaibigan ni Joshua ay nakasunod na rin pero wala ni isang salitang binitawan. Mga kaibigan mo nandyan. Imporma niya kay Joshua nang makarating siya sa hapagkainan. Mga nakasuot pa ito ng business suit, samantalang ang babae naman parang swimsuit na ang suot nito. Kulang na lang tubig para mag-dive ito dahil sa ikli ng suot. Napansin niyang hindi makatingin ng diretso sa kanya ang mga kaibigan ni Joshua. Napatitig siya sa babae na magsalita ito. Baby, anong ginagawa dito ng babaeng yan? Oh my gosh, bakit pinatuloy mo yan dito, Joshua? Ano ka ba naman, baby? Kung makapag-react ang babaeng ito, akala mo naman killer siya. Arte talaga, may pa-baby pang nalalaman. Nakakasuka yung endearment. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Joshua sa mga kaibigan nito at hindi pinansin ang mga sinasabi ng babaeng butiki. We miss you, dude. Pahayag ni Vince kay Joshua habang nakatingin ito sa kanya. Yeah, we just wanted to check you out, bro. Pahayag naman ni Nick na ganoon din ang sistema. Akala siguro ng mga gagong ito ipapatayin niya si Joshua. Hinawakan ng butiki si Joshua sa braso. Joshua, baby, ano ginagawa ng babaeng yan dito? Ulit-ulit na tanong ng babae kay Joshua. She's my maid. Formal na sagot ni Joshua kaya napatingin siya dito. Anong maid? Walang ganun. Maid? Bakit siya pa? Marami namang iba dyan. I won't allow her to be your maid. Hysterical nitong sigaw kay Joshua. Total ayaw naman pala nito na maging maid siya ni Joshua, di ibibigay niya na lang dito ang corona. Total ayaw din naman talaga niya eh. Kung gusto mo, ikaw na lang ang katulong niya, tapos ako na lang ang titira sa bahay mo. Palit na lang tayo ng katayuan sa buhay. Sabat niya rito. No way, I don't want to be like you. Such a beggar bitch. Beggar? Sampalin niya kaya ito ng plato. Inarapan niya ito. O di ba ayaw mo? Kaya ano yung pinaglalaban mo? Binalingan niya ang mga kaibigan ni Joshua. Umupo na kayo dito para kumain. Agad naman na sumunod ang dalawa sa takot na kulamin niya. Inamin na nga niya na hindi naman siya mangkukulam pero natatakot pa rin ang mga ito sa kanya. Ang tatanda na nagpapaniwala pa sa mangkukulam. Ikaw, kumain ka na rin. Alok niya sa babae. Sa kakadayat mo, mukha ka ng skeleton. Kapag nabangga ka ng tao sa labas, sigurado mababalian ka kaagad ng buto. Kala mo naman sexy. Bukas sumakalawa para mauutas na to. Ayoko nga. Arte. Nakangawi pa ito habang inaalok niya. It looks dirty. Anito habang nakatingin sa niluto ni Joshua. Di wag. Hindi naman kita pinipilit eh. Naawa lang ako sa'yo dahil mukhang bibigyan niya ang katawan mo. More of you stop. Awat ni Joshua sa kanila. Kaya naman kumain na lang siya ng tahimik habang ang babae naman ay nakairap habang nakatingin sa kanya. Bagay na bagay pala dito ang pagiging duling. Ganda. Sana'y matuluyan ito sa pagduduling-dulingan. Sarap tusukin ng mga mata nito para mabulag na. Kala siguro nito ay kinaganda nito ang pagtirik-tirik ng mga mata nito. Sit down and eat. Carmina. Alok ni Joshua sa babae pero umirap lang ito sa huli. Hindi ako kakain hanggat nakaupo ang babaeng yan dito sa lamesa. Natawa siya sa sinabi nito. Kahit naman hindi ka kumain, ayos lang sa akin eh. Mas mabuti ngayon kasi konti lang ang mahugasan kong pinggan. Daphne, please. Saway sa kanya ni Joshua at pagkatapos ay binalingan nito ang babaeng butiki. Go to the living room and wait for me to finish, Carmina. Tumango naman ang babae pagkatapos ay padabog na umalis. Arte, sarap sipain ng mukha. Nainis niyang wika habang nakasunod ang tingin sa babae. Maya-maya napatingin siya sa mga kaibigan ni Joshua na nakatingin din pala sa kanya kaya hinitaan niya rin ito ng matamis. Pero imbis na umiti pabalik ay dumikit ang dalawa kay Joshua. Mukhang may sakit ang dalawa. Nang matapos kumain si Joshua ay napatingin ito sa kanya na parang may gusto itong iparating. Oo Joshua, ako nang bahala magugas ng mga plato. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala. Puntahan mo na yung butaki doon sa sala. Hindi ito nagsalita dahil nakatitig lang ito sa mga mata niya pero kalaunan ay tumayo na rin at umalis na sa hapagkainan. Tatlo na lang silang natitira ngayon sa lamesa. Siya at ang dalawang tanga na parang mga basang sisiw dahil halos magkadikit na ang mga katawan nito. Psst! Marunong kayo magugas ng plato, di ba? Tanong niya sa mga kaibigan ni Joshua. Tumangutango naman ang dalawa kaya napangiti siya ng husto. Good. Bilisan niyong kumain tapos magugas kayo ng mga plato dahil wala kayong katulong dito. Kung marunong kayong kumain, dapat marunong din kayo maghugas. Tumangutango ulit ang dalawa habang puno ang mga bibig nito ng pagkain.
Mukhang nagmamadali na itong tapusin ang mga kinakain nito. Kami na bahala. Doon ka na lang sa sala. Oo nga. Kunti lang naman itong hugasan namin eh. Pasilip-silip ang mga ito sa sala. Napangiti siya sa naging pahayag ng dalawa. Bilisan nyo na. Panonoorin ko kayo kung marunong nga talaga kayo maghugas ng plato. Pahayag niya sa mga ito. Napakasaya talaga kapag ang mga nasa paligid mo ay mga marunong sa mga gawaing bahay. Napakagaan ng buhay at napakaluwag sa pakiramdam. Simula bukas, pag-aaralan niya ang mga gawaing bahay pero sa ngayon, ang mga kaibigan na muna ni Joshua ang bahala. Pagkatapos ni Joshua ang kumain ay si Daphne na ang nagpresentang maghugas ng mga pinagkainan nila, kaya medyo natuwa siya ng konti. Ang hindi niya alam, uutusan din pala nito ang dalawa niyang kaibigan na isa din naman na walang alam sa mga gawaing bahay. Tinakot pala kasi ito ni Daphne na kapag hindi raw naghugas ng plato ang dalawa ay hindi na ito magigising pa kinabukasan, mamalasin sa buhay at mamamatay kalaunan. Yun daw ang paulit-ulit nitong sinasambit habang naguhugas ang dalawa. Kaya naman natakot ang mga ito ng husto. At dahil sa pagmamadaling tapusin ang mga hugasin kaya karamihan sa mga ito ay nabasag kaya naman nabulyawan niya ang tatlo. Pero imbis na matakot sa kanya si Daphne ay nginitian pa siya nito ng pagkatamis-tamis. Lahat daw ng tao nagkakamali kaya dapat daw marunong siya magpatawad. Dahil sa inis niya, pinilayas niya ang dalawa niyang kaibigan pati na rin si Carmina. Ngayon, dalawa na lang sila ni Daphne na natira dito sa kondo niya. Mauubos siguro lahat ng mga gamit niya kapag tumagal pa ito sa poder niya. Nakakainit ng ulo. Kung lalaki lang siguro ito'y matagal nang hindi pantay ang pagmumukha nito. Isa pa sa ikinaiinis niya, sa tuwing pinagsasabihan niya ito, ninilitaan lang siya nito palagi. You will sleep here in the living room, Daphne. I will give you a pillow and a blanket later. Imporma niya nang hindi ito tinitingnan dahil nakatutok ang mga mata niya sa telebisyon. Bakit dito? Pwede naman ako sa kwarto mo ah. Doon na lang ako, Joshua. Inaasahan niya magrereklamo ito pero wala siyang balak pakinggan ng mga hinaing nito. Kapag sinabi kong dito ka matutulog. Ako ang masusunod dahil ako may-ari nito at nakikitira ka lang. Pagpapaalala niya, ako lang masusunod dito. Naintindihan mo ba? Alam mo, Joshua, yung kadamutan mo, yan ang magpapahamak sa'yo. Kaya huwag ka madamot. Kung anong meron ka, dapat matuto kang ibahagi yun sa iba. Hindi mo ba alam ang kasabihang iyon? I don't care. Hindi niya pinansin ang mga sinabi nito. Kung makapagsalita kasi ito, akala mo isa itong mabuting miyembro ng mamamayan. Lahat na yata ng masasamang katangian sinaluna ng babaeng ito. Pwera na lang sa pisikal nitong anyo. Napahilot pa ito kunwari sa sarili nitong sentido. Hindi ka man lang ba naawa sa akin, Joshua? Grabe ka naman. Matitiis mo ba talaga na dito ako patulugin? Ano bang nagawa kong masama sa'yo para tatuhin mo ko ng ganito? Maawa ka naman. Konting awa lang. Wala ka ba nun? Stop being a dramatic. Bumenta na sa akin yan. Sitang niya dahil hindi naman ito kaawa-awa bagkus ay lalo pang nadadagdagan ng inis niya dito. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Nakasimangot ka na naman. Ka masyadong seryoso, Joshua. Nasisira tuloy ang pagiging magandang lalaki mo. Tumikim siya at nagkunwaring hindi apektado sa mga sinabi nito. Kung ayaw mo sundin ang mga gusto ko, then you're free to leave. Pananakot niya rito. Ayos lang sa akin kahit dito mo ako sa sala patulugin. Kahit nga sa banyo, ayos lang eh. Alam mo Joshua, nagpapasalamat ako ng gusto kasi hulog ka na langit sa akin. Grabe, naiiyak ako sa sobrang tuwa. Kalain mo yun? May guest room ka naman pero dito ako sa sala matutulog. Napakabuti mo talaga. Bago pa man magbago ang isip niya ay umalis na siya sa harapan nito para kumuha ng unan at kumot na gagamitin nito. Pagdating niya sa sariling kwarto ay pasalampak siyang umupo sa ibabaw ng kanyang kama. Tama bang doon niya ito patutulugin sa sala? Kahit may taglay na kasamaan ng babaeng iyon, tao pa rin naman iyon. Hindi ka dapat makonsensya dahil wala din namang konsensya ang babaeng iyon. Tama, hindi dapat. Ana isang bahagi ng isipan niya. Nang makakuha ng mga kailangan ni Daphne ay agad din siyang lumabas sa kanyang kwarto. Pero agad din siyang napahinto dahil nakita niyang sinisipa at sinusuntok-suntok nito ang sofa kung saan ito matutulog. Mukhang sa sofa ito naglalabas ng hinanakit ngayon. Kaya naman sumandal muna siya sa pader at humalukip-kip. Bago pa man ito sipain ulit ang sofa ay umeksena na siya dahil tinawag na niya ang pangalan nito. Daphne! Mabilis naman itong napatingin sa kanya at pagkatapos ay bigla itong umupo at tinaplos sa plus iyon. Komportable naman pala itong sofa mo, Joshua. Ang ganda. Saan mo ito nabili? Nakaka-relax. Mukhang mas malambot pa nga yata ito sa kama mo eh. Ganda.
Tumitig ito sa kanya at ngumiti na naman. Yan na ba yung unan at kumot ko? Akin na. Salamat ha. Sana marami pang blessings na dumating sa iyo, Joshua. Sana makatulog ka ng mahimbing sa kwarto mo habang ako nandito sa sala mo. Ayos lang ako dito. Huwag mo akong alalahanin dahil sanay na sanay ako sa ganito. Parang nahihimigan niya ang pagkasarkastiko sa boss nito. Ang dating na mga sinasabi nito sa kanya ay parang kabaligtaran dahil hindi niya maramdaman ang pagiging sincero nito. Ngumiti pa ito pero alam niyang peke lang naman iyon. Bait mo talaga, Joshua. Dakila ka. Isa kang alamat. Sige na, matulog ka na. Salamat nga pala dito sa unan at kumot dahil nag-abala ka pa. Anito habang nakangiti pa rin. Hindi kita makakalimutan dahil isa ito sa pinakamagandang alaala na babuunin ko kung sakaling umalis na ako sa poder mo. Grabe, nakakaantig ng puso. Hindi ako makahinga. Kahit naiinis siya sa babaeng kaharap niya, hindi pa rin niya mapigilan na hindi ito hangaan. Bago pa man mag-react ang puso niya ay tinalikuran niya ito. Is it possible that he's starting to like that witch? Imposible. Malabo. Hindi siya magkakagusto dito. Bawal dahil sandamuka lang mga anak nito. Tinalo pa ang baboy. Thank you, Joshua. Sobrang na-appreciate ko malasakit mo. Pahabol nitong sigaw sa kanya. Good night. Sweet dreams. Habang nakahiga siya sa loob ng kanyang kwarto, nakatitig lang siya sa kisame dahil iniisip niya si Daphne na natutulog sa sala niya. Ayos lang kaya ang babaeng iyon? Ilang oras na lumipas pero hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Kaya naman napagdesisyonan niyang lumabas ng kwarto para silipin ang mangkukulam na nakahiga sa sala niya. Bago pa man siya makarating sa pintuan ay nakarinig siya ng may hinang katok. Joshua, gising ka pa ba? Natatakot ako. Para kasing may multo dun sa sala mo eh. Wika ni Daphne sa labas ng pintuan ng kanyang kwarto. Joshua, buksan mo na tong pintuan. Pakiramdam ko may palakad-lakad na nilalang dun eh. Hindi ako makatulog sa sala mo. Imposible naman ang sinasabi nito. Sa tagal niya nakatira dito, wala naman siyang kakaibang nararamdaman. Palibhasa kasi makasalanan ang babaeng ito kaya siguro ito minumulto. Bakit gising ka pa? Alam mo bang nakakastorbo ka? Sa tanya rito nang pagbuksan niya ito ng pintuan. Yan ang napapala kapag maraming kasalanan. Hindi pinapatahimik sa gabi. Makasalanan ka kasi. Shh! Huwag ka maingay dahil may sumusunod sa akin ng multo, Joshua. Tumakbo ito papunta sa kama niya at pagkatapos ay nagtalokbong. Daphne, out! You will not sleep in this room! Nainis niyang wika rito. Lang yung babae ito. Bagyan itong ibinaba ang kumot at ngumuso sa kanya. Malaki naman tong kama mo eh. Tabi na lang tayo, Joshua. Natatakot kasi ako dun sa labas eh. Sige na naman. Di naman ako malikot matulog kaya wala ka magiging problema sa akin. Wika nito na may kasamang pagpapaawa. Umismid siya. Ano akala nito madali siyang mapaniwala? Hindi siya basta-basta maniniwala. Lalabas ka o kakalad ka rin kita? Natatakot nga ako dun. Ayoko nga sa sala matulog. Matayo tong balahibo ko dun eh. Giit pa nito. Napabugan siya ng hangin. Napilitan na lang siyang payagan na patulugin nito sa kwarto niya dahil mukhang wala naman itong balak lumabas. Pero naglagay muna siya ng unan sa pagitan nilang dalawa. May nalalaman ka pang palagay-lagay niyan? Turo nito sa 3 una na inilagay niya. Hindi ako kalad-karin kaya asahan mo ligtas ka kapag akong kasama mo. Hinampas pa siya nito ng unan sa muka. Mas mukha ka pa nga manyaka sa atin dalawa eh. Umiga siya pataliko dito para hindi niya makita ang mukha nito dahil naiinis siya. Joshua, inaantok ka na ba? Tanong nito pero hindi niya ito nilingon. Joshua, uy! Tinapik-tapik nito ang balikat niya nang hindi niya ito nililingon. Umiyak ka na matulog. Mag-usap muna tayo. Matulog ka na, Daphne. Dahil bukas maglalaba ka pa. Malamig niyang tugon dito. Tinuro niya ang 5 laundry basket na punong-puno ng mga labahin. Nakikita mo yan? Yan ang lalaban mo bukas kaya matulog ka na. Lumya, ano sabi mo? Halos mabingi siya dahil bigla itong sumigaw. Grabe naman yung labahin mo, Joshua. 1 taon ka bang hindi naglalaba? Napakatamad mo naman. Kahit siguro kabayo, hindi na kayang lundagan yung labahin mo. Bukod sa napakadami, ang taas pa. Napakabalahura mo naman. Ilang taon ka bang hindi naglaba? Nakakakonsumi ka? Sakit ka sa ulo? Ang totoo niyan, kahit hindi naman labahin, ay nilagay niya sa laundry basket. Ano ba naman parus sa to, oo? Hindi naman ako masamang tao para parusahin ako ng ganito. Reklamo pa nito. Napangiti tuloy siya sa mga sinasabi nito. Lahat kasi ng mga gawaing bahay, sabi nito, ito ang gagawa pero sa huli, sa kanya din naman ang bagsak.
Iniisip ko palang nalalaban ko yan lahat. Pakiramdam ko'y mamamatay na ako. Sakit ka sa ulo, Joshua. Napakadugyot mo. Ang bigat mong kasama sa buhay. Nagsisisi ako kung bakit nakitira pa ako dito sa kondo mo. Siguro may mga amag na yung labahin mo. Baka nga hindi lang amag dahil baka may mga uod na rin yan. Sakit ng ulo ko. Nakatalikod pa rin siya hanggang ngayon kaya hindi nito nakikita na kanina pa siya nakangiti habang nakikinig sa mga litanya nito. Narinig niya sinuntok-suntok nitong ibabaw ng kama pero siya nananatiling kalmado. Ang niyang labahin yan. Tumit ko nga hirap na akong labahan yan pa kayong sandamukal. Nakakagigil ka, lalaki ka. Joshua naman. May tubig ka naman at saka may washing machine ka naman. Bakit mo ba pinaabot ng ganyan kadami, ha? Bakit? Huwag mo sabihin na sa tanda mong yan, hindi ka marunong maglaba. Umarap ka nga sa akin. Pinaseryoso niya muna ang mukha niya bago niya ito hinarap. Kahit masama ang tingin nito sa kanya, hindi pa rin maikakaila na maganda talaga ang mangkukulam na nasa tabi niya ngayon. Tumikhim siya at ginaya niya rin ang hilat siya ng mukha nito. Nagrereklamo ka ba, ha, Daphne? Hindi. Bakit naman ako magrereklamo? Ang konti niyan. Partida, ako lang mag-isa maglalaban yan bukas. Ang saya nga eh. 5 laundry basket tapos mas matangkad pa sa akin ng laman kada isa. Ang konti. Yan lang ba? Wala sa vocabulary ko ang salitang reklamo. Akala ko nagre-reklamo ka eh. Tandaan mo, wala kang karapatan na magreklamo, Daphne. Huminga ito ng malalim at pagkatapos ay ibinuga rin. Good night, Joshua. Anito kasabay ng paghampas nito ng unan sa mukha niya. Nang akmang hahampasin niya rin sana ito ng unan ay bigla itong humarap sa kanya. Subukan mo. Makikita mong hinahanap mo. Nainis man ay napilitan siyang ibaba ang hawak-hawak niyang unan. Gaganti ka pa ba, ha? Pabalik na ako, pupunta ka pa lang. Wika nito sa kanya. Kahit naiinis, hindi na lang siya nagsalita pa. May araw din ang babaeng ito. Minsan naaasar na din siya sa sarili niya. Kahit kasi anong inis niya sa babaeng kaharap niya ngayon kapag ngumingiti ito, bigla na lang naglalaho ang lahat ng inis niya. Napapitlag siya na bigla na lang nitong haplusin ang pisngi niya at kalaunan ay sinampal siya nito ng malakas. May lamok. Formal nitong pahayag kaya sinamaan niya ito ng tingin. Huwag kang laging sumimangot dahil hindi naman bagay sa'yo. Kapag nakangiti ka kasi, ang gwapo mong tingnan lalo. Sino ba naman kasi ang taong ngingiti pagkatapos nitong sampalin ng malakas? Kanina lang, galit na galit ito pero ngayon kalmado na at nakangiti na naman ulit. Huwag naman yung todo ngiti. Yung sakto lang ba? Kapag nakangiti ka kasi parang ang lakas ng dating mo eh. Pero kapag nakasimangot ka, mukha kang hold-upper na gutom. Payag nito habang nakatitig sa kanya. Kikiligin na sana siya kaya lang alam naman niyang puro kalokohan lang ang mga sinasabi nito sa kanya. Halata naman kasi na inuuto lang siya nito. Kahit pa nga alam niyang puro lang naman kasi nungalingan ang mga sinasabi nito, ay lihim pa rin siyang napangiti. Hey, who told you that you were allowed to hug me? Napamulat ng mga mata si Daphne dahil sa lakas ng pitik ni Joshua sa noon niya. Hindi niya namalaya na nakayakap na pala siya dito kaya nagkunwari siyang inosente. May sakit ka ba? Salip ay tanong niya sa lalaking masama ang hilat siya ng muka. Hindi naman niya sinadya dahil tulog naman siya eh. Wala. Get off me. Asip nito sa kanya pero hindi niya ito hinayaan. Bumangon ka na nga. Animoy diring-diri ito sa kanya. Napatingin siya sa orasan. Maaga pa para bumangon dahil 3:00 pa lang naman ang madaling araw. Maaga pa? Ang init mo talaga. Niyakap niya ito ng mahigpit dahil nilalamig siya ng husto. Pero imbis na yakapin siya nito pabalik ay pilit siyang itinutulak palayo sa katawan nito. Daphne, what the hell are you doing? Stay away from me. Oh my goodness! Sigaw pa nito na akala mo naman pinagsasamantalahan niya. Shh! Huwag ka nga maingay. Matulog pa tayo dahil maaga pa. Hinatak niya ang braso nito at ginawa niya itong unan kagaya ng ginagawa niya kay Ethan. Ang lakas ng boses mo para kang baliw. Ang kanang hita niya isinampay niya pa sa bewang nito. Yumakap ka na lang din sa akin kung gusto mo pero kung ayaw mo ayos lang. Yakap lang to Joshua kaya huwag ka maingay at saka maaga pa para gumawa ng mga gawaing bahay. No, this is not right. Sigaw nito at dahil inaantok pa siya nasampal niya ang bunganga nito. You have a family for Pete's sake. May nalalaman ka pang this is not right. Kung ayaw mo yumakap, huwag mo. Basta huwag ka nila maingay. Saad niya kay Joshua at pagkatapos ay niyakap niya ito na mahigpit. Wala akong pamilya kaya huwag kang mag-alala. Hinatak niya rin ang kamay nito at siya na mismo ang kusang nagpatong noon sa bewang niya. Nagangat siya ng tingin kaya nakita niyang nakatingin din pala ito sa kanya.
Ang init mo, Joshua. Sure kang wala ka talagang sakit? Umiling-iling naman ito na parang wala sa sarili. Wala. Okay, sabi mo eh. Tulog na ulit tayo. Kumurap-kurap muna ito bago ito tumangutango kaya naman initian niya ito kasabay ng pagyakap niya dito ng mahigpit. Kahit naririnig niya itong mahinang nagmumura ay hindi na lang niya ito pinansin. Ang sarap sa pakiramdam habang nakayakap kay Joshua. Kahit para itong poste dahil ang katawan nito ay tuwid na tuwid. 8:00 na ng umaga na magmulat siya ng mga mata. Nabungaran niya ang gwapong mukha ni Joshua kaya napangiti siya. Nanatiling nakapikit ang mga mata nito kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na pag-aralan ang mukha nito. Kahit bihira lang itong umiti, hindi man lang nababawasan ang kagwapuhan nito. Pero kapag nakasimangot naman ito, para itong kalabaw na hindi nakakakain ng damo. Kung kanina ayaw siya nitong yakapin, ngayon naman sobrang higpit ng yakap nito dahil halos hindi na siya makahinga. Siguro kaya lagi itong nakasimangot dahil sa pagkawala ng mga magulang nito na malapit na niyang maresolba. Sa tuwing susubukan niya kasing tanungin ito, ay kusa itong umiiwas kaya halatang ayaw nitong pag-usapan ng tungkol doon. Hinawi niya ang ilang buhok na tumabing sa mukha nito at hinaplos niya rin ang pisngi nito. Maya-maya pa'y dahan-dahan ito nagmulat kasabay ng panlalaki ng mga mata nito. Oh, huwag kang sumigaw, sasampalin kita. Inunahan niya ito dahil sa reaksyon nito. Parang nakahanda na itong bulyawan siya.